napakabuti po ng Panginoon, no, sa ating mga buhay. Dahil unang-una, palagi po natin alamin natin mga sarili na nung kanilang ginising po tayo ni Lord ay pagpapala na po yun. Amen? Lagi natin alalahanin na yung natulog tayo kagabi, kagaya niyan, kagabi, ano oras namin nakatulog ni Mami. Kaya parang napuyat ko na yung boses ko. Kaya medyo ganda ko yung boses ko. Pero salamat sa Panginoon dahil na sa ating pagtulog nung gabi ay desisyon po natin yun. Pero nung gumising tayo kaninang umaga, kasi minsan may mga ginigising, hindi na nagigising eh. Amen? Meron namang iba na pinipilit nilang magising. Pero hindi na talaga yun. Pero napakabuti ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, buti buhay ka pa. Buti buhay ka pa. Amen? Kasi mabuti si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, ang buti naman ni Lord, binuhay ka pa. Ay, ganyan ka. Amen? Ay, parang minsan lang kita makatabi. Ay, minsan lang kita makatabi dyan, ha? Buti binuhay ka pa ni Lord. Masaya pa kayo binuhay kayo ni Lord? Palapakan na po lang, Lord. At sa no? Tayo po ay nadako po sa maikling pangako ng Panginoon Church. Doon pa lang po sa inawit natin na sa iyo umaasa, sa iyo lumalapit. Amen? Yung pangako ng Lord ay ating mga kanlungan, ating pag-asa, no? Ating lakas. Amen? Yan po yung alam mo yung, kakantay mo pa lang yung mga pangako mo, bless na bless ka na. Amen? Kasi nandun lahat. Sa Diyos umaasa, sa Diyos lumalapit, yung pag-asa, yung pag-ibig ng Panginoon nandun na. Kaya simula pa lang dapat sa pag-awit ay bless na tayo. Amen? So dadako po ako sa inyo sa aklat po ng Roma. Ako pagbukas po ako sa inyo sa aklat ng Roma chapter 8 verse 31 to 39. Alam ko, alam nyo na din. Amen? Pero I believe in my heart na may sasabihin si Lord sa ating mga buhay at unawain po natin ang malalim. Ang sabi po sa Roma chapter 8 verse 31 to 39, ang title po, ang pag-ibig ng Diyos. Pero sa English, sabi, more than conqueror. Sabi ganun talaga. Hindi sa iba yung mga English yan, no? Or siguro iba-iba lang ang translation talaga yung Bible. Pero salamat sa salita ng Diyos. Muli, sabi po ng Roma chapter 8 verse 31 to 39, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya, Church, sabi niya, eto pangako ng Lord, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Verse 3. Verse 35. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Church, ito, lilis na talaga ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo. Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, ang kahirapan, panganib o kamatayan. Verse 6. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y parang araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Ito sagot dun sa 37. Verse 37. Hindi! Kasi ang tanong, church, diba, sino ang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay o ang mga anghel o mga pamunuan at may mga kapangyarihan. Ang kasalukuyan, kahit yung present na buhay natin, hindi daw po yung makakapaghiwalay sa pag-ibig natin. Ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman o alimang nilalang, ni tao hindi,
ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Church, narinig natin na sabi doon ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, yung pinaka nag-highlight sa akin doon yung verse 32. Na kung ang sarili daw po niyang anak, ang Diyos ko ha, ang Diyos Ama, na kung ang sarili niyang anak, iisang anak na si Kristo, hindi niya ipinagkait sa atin. Pagkos, di ba, ibinigay daw po sa lahat, hindi daw po kaya ang lahat ng bagay. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang lahat ng ating mga yung kagalingan, kapayapaan, kalayaan, magandang kinabukasan, hello, yung pagbabago, maging ang ating pamilya, sitwasyon ng ating buhay, hindi daw po kaya niya ayusin ang lahat ng yan. Na sa ating pagbabasa ng Biblia, bumalik ako sa Matthew Church. Alam niyo po ba, diba? Alam natin sa Old Testament, napakaraming pangako. Amen? Di huwag ka matakot, kasamahan kita, iingatan kita, ililigtas kita, pagpapag. Di ba yung mga pangako sa Old Testament? Alam niyo sa Matthew, ito daw po pala ang pinakaunang pangako na naiayag sa New Testament. Alin yun? Yung ipinanganak po si Jesus. Na ibig sabihin, nung ipinanganak, dumating si Jesus, ibinigay ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa iyo na unang-unang inayag sa New Testament na pangako, yung mahal kita. Kabitin mo yung katabi mo, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos. Yun yung pangako niya. Na pinuin ninyo na naibigay si Jesus dahil sa pagmamahal ng Diyos. Eh tayo po ba, kaya po ba natin ibigay yung kaisa-isa nating anak? Diba, sige nga, may mga magulang po ba magbibigay ng isa lang? Tapos kaisa-isa pang anak? Para lang sa mga taong ito? Sasabihin pa ng magulang, bakit ko bibigay para sa mga tao to pero church? Nakita natin na sabi ng salita ng Diyos, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, kaya hindi niya ipagkakait ang lahat ng pangako na kanyang ibigay at iparanas sa atin sa araw-araw. Na ibig sabihin, church, ang sabi ng John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa Diyos. Na ibig sabihin, church, pag po pala tayo nahihiwalay sa kabila ng pagsubok, ng kahirapan, ng kagutuman, ng persecution, ng pressure in life, church, hindi daw po dadaloy ang mga masagana, mga pangako, mga pagpapala ng Diyos na dapat po natin makamtan sa ating mga buhay. Amen? Marami pong inihal na pangako ang Diyos. Pero ang kondisyon, lagi naman po pag may pangako, may kondisyon. Huwag kang hihiwalay sa Diyos. Parang ganun lang yan. Pag humiwalay, di ba yung sanga sa puno? Ito, galing yan, no? Kahit matanggal sila, hindi sila nalalanta. Sana ganun lang tayo, amen? Pero hindi. Pag sa Panginoon tayo nawala. Tingnan mo ang buhay. Walang kabuhay-buhay. Pero pag tayo nakadikit sa sanga, nakadikit sa puno, yung sanga, yung lahat ng pangako, pagpapana, ibinubuhos ng Panginoon. Hindi ko alam. Ang Diyos lang po nakakaalam anong pangakong inaasawa. Pero sabi ng Panginoon, sa aking pagmamahal, lahat ng pangako ay makakamtan mo. Diba pag nagmamahal ng isang tao, mahal kita, gagawin ko lahat. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, gagawin ko lahat, magbabago ako, ganyan. Di ba sinasabi ng tao, para mapatunayan niya na mahal siya? Di ba? Sasabihin niya, sige nga, mahal mo ko, patunayan mo nga, magbago ka, ganito gawin niya, di ba? Ganon din sa Diyos, church! Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, lahat ay kaya nang ibigay sa iyo at sa akin. Talaga din yung katabi, bibigay pala ni Lord sa iyo lahat. Amen? Basta huwag ka lang, hihiwalay sa puno. Kasi pag tayo hihiwalay sa puno, anong dadaloy? Anong dadaloy na pagpapala? Kaya sa akin siya, sa aking pagbabasa, sabi ko, ang galing, dapat po pala, hindi
hindi tayo humiwalay sa napako na nangako. Grabe, sabi ko na, thank you. Na sa lahat po ng separation, sa mundong ibabaw na to, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaklase, sa ating mga kaibigan, di ba may mga separation na nagaganap? Dapat hindi daw po mangyayari yan sa Diyos kasi siya yung napako na nangako na bibigyan ka niya ng magandang buhay. Ako bibigyan ng buhay. Ito niyo po, sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 5. So, naiyak ako doon kasi sabi ng Lord, basahin po natin. Ang sabi niya doon, ibibigay ko ang mga bansa para lamang maligtas ka. Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita. Kaya't pararangalan kita. Na ibig sabihin, church, na napakasarap na matanggap yung I love you galing sa Diyos. Kasi yung I love you ni Lord, totoo. May kasamang pangako, may kasamang pagpapala, may kasamang kagalingan, may kasamang kaayusan, pagbabago sa ating mga buhay. Kasi sabi niya, mahal kita, mahal ka ba sa akin, ibibigay ko ang lahat. Huwag ka nang hihiwalay sa akin. Kaya lugi, church, yung mga humihiwalay sa Lord. Yung mga nawawala sa Lord. Tapos mag-question sila, bakit ganito yung buhay ko? Ano nangyari? Wala eh. Natanggal ka sa puno na nagbibigay ng lahat. Natanggal ka sa puno na nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan mo habang nabubuhay ka sa ibabaw na ito. Diba? Pero yung word talaga sa akin, sa aking pag-aaral, sabi ko, Lord, thank you kasi sabi niya, hindi kayo dapat umiwalay sa napako na nangako. Yun yung pinaka-word na naalala ko sa aking pagbabasa, oo nga po, si Kristo na napako. Hindi lang po siya napako, kundi nangako rin po siya na magtatagumpay ka. Kasi sabi sa word, sa 37, hindi daw po sa lahat na kabigatian, pag-uusig, kaguluhan, kahit kagutuman, kahirapan, hindi daw po yan ang makakapag-iwalay sa atin. Bagkus, yan ba ang magpapatagumpay sa iyo at sa akin? Kasi siya yung napako na nangako na mapagtatagumpay mo lahat ng mga pagsubok, depression, anxiety. Kasi di ba, minsan daw natin mga sarili, wala nang mangyayari sa buhay ko! Wala nang bagong mangyayari, hindi, church! Pag ikaw nakakabig kay Kristo, yung buhay mo punong-puno ng buhay. Yung masagana. Buhay. Yung alam mo, meron na dati sa ating mga buhay. Dati parang pag tinignan tayo, hindi maliwalas yung mukha. Ano ba yung mukha mo? Pangit, sabi yung ganun. Diba? Minsan dati, pag tinitingnan tayo, nakakasar. Nakasimaka agad. Alam mo yun, mapapansin mo agad sa tao, parang yung buhay niya, walang kabuhay-buhay. Awa ba? Awa mga kapatid, pansin natin yan. Pansin mo dun sa iyong katabi na, ano ba yung buhay? Ano ba yung mukha mo? Sa mukha pa lang yan, ha? Wala pa sa buhay yan. Sa mukha pa lang yan nakatingin. Ano ba yung mukha mo? Parang walang mabuting nangyari sa buhay mo. Pero pag nasa Lord nakadikit, tingnan mo kahit hindi nakangiti ang aliwalas ng pagmumukha. Minsan, di ba pa, 6 pa sila kumakain sa isang araw, pero di pa rin sila tumataba. Pero yung mga isa, dalawa, 3 beses kumakain sa isang araw, ang taba, ang healthy, hindi nagkakasakit. Bakit? Nakadikit sa puno! Nakadikit po kasi tayo sa puno. Yung napako, na patuloy na nangako na siyang bahala sa buhay mo. Medyo nailang pa nga ako nung nagbabasa ko to, thank you Lord. Sa lahat ng separation na nagaganap sa mundong ito. Kasi diba, sabi nga alam niyo, sabi nga po sa John ba yun? Sa 1 John 3, hindi ako nagkakamali. May mga dati tayong kasama na hindi na natin kasama ngayon. Kaya magpalad ka. Tapigin mo yung katabi mo, ang palad mo, nandito ka pa. Ang palad mo, nakatingin ka pa sa puno. Kasi alam niyo, sabi ng 1 John chapter 2, verse 19, meron daw po tayong mga nakasama
na natin kasama ngayon. Maglingkod, di na natin kasama magtapat sa Panginoon, umibig sa Lord, sumunod sa Lord, hindi na. Pero tapigin mo yung katabi mo, salamat sa Diyos, kasama pa kita. Buhay ka pa. Amen. Kaya maranasan mo yung mga pagpapala ng Panginoon na magagaling sa napako na nangako. Amen? Natututo po ba tayo, church? Ulitin ko po, ano po yung mensahe ni Lord Church? Sinasabi ng Diyos Ama, kung si Jesus niya hindi na ipinagkait, how much more ang maraming bagay na kailangan mo ngayon, bukas, at sa mga susunod na panahon na hindi na kayang ibigay. Magtiwala kasi kayo kay Lord, kayo naman, alis kayo ng alis agad kay Lord eh. Ayoko na, ano na muna ako, magagato muna ako, ano, magpapayaman, mag-iipon, hindi! Hindi mga persecution, hindi mga pressure, hindi kaguluhan, kahirapan, church, ang sabi na ng Lord, isa salita ng Lord, yan pa nga eh, ang magpapatagumpay sa'yo. Ano ba na yun? Parang yung sa aming pag-aaral ni Ate Joy, naalala ko, ganun, ito mga pagsubok ay magpapakatag sa akin. Kaya nga, pag may pagsubok ka, blessing yan. Kasi pag napagtagumpay mo yan, papapalay ka ng Panginoon. So, yun lang po, church. Ulitin ko, yung pagmamahal ng Lord, yan ang magbibigay ng kanyang mga pangako sa iyo. Pag naramdaman mo, yung mga pagpapala, ibig sabihin niya, pinapatunayan lang ng Lord na mahal ka niya. Binuin mo, ganyan yung itsura, minamahal. Ganyan ugali, minamahal. Hello! Grabe, no? Kaya, huwag tayo maghanap sa tao ng pagmamahal. Okay, pag binatay, salamat sa Lord. Diba? Pag na-appreciate tayo, pag tinanggap tayo, pinahalagan, salamat sa Lord. Pero mas, hanapin po natin yung pagmamahal ng Diyos. Kasi tao lang yan, mamamatay tayong lahat. Excited na ba kayo mamatay? Hindi, Lord. Pero ako lagi ko talaga sinasabi, uy, guys ka, baka mamatay tayo mamaya. Kasi, di ba, hindi natin alam. Pag namatay tayo, tapos mabutan tayo ng Lord. Sayang, nag-church ka pa naman, nag-church. Lagi ka pa na sa fasting. Lagi ka pa na sa hermeneutics. Tapos hindi ka naman papasok ng langit. Ay, sayang na. Pero salamat sa Lord. Church, huwag tayo hiwalay sa puno para mga pagpapalat pangako natanggap natin.